Teka nga mga idol, 'no? Kasi ito kasi mga lodi, ang dami nagpi-PM sa akin dito 'no, na magbigay tayo ng comment kahit wala naman nagpi-PM, gusto ko lang talaga mag-comment. Ayun yung at sabi ng mga content creator, eh, 'no, 'pag gusto nila mag-comment sa isang bagay. Alam niyo ang daming nagpi-PM sa akin nito para mag-comment ako, eh. Pero wala talaga nagpi-PM, gusto niya lang magkaroon ng content, 'di ba? So punta tayo dito mga idol, Hindi agad, Eto mga lodi, yung post actually di ko familiar lang sa akin yung mukha niya. Actually baka di rin ako kilala nito for sure, 'no? Pero familiar sa akin yung mukha niya, pero siyempre parang, alam mo na content creator talaga siya, 'no? So, nakita ko lang 'to kasi nag-react si Boss Toyo. Si Boss Toyo mas kilala natin, 'no? Parang ang sinasabi niya rito na ang issue kasi parang may kumokopya sa kanya. No, hindi lang yung bata daw kasi marami pang kumokopya sa kanya. Pero ang na-issue talaga is yung bata, which is etong vlogger na si Ria. Okay, no? So ngayon nagdrama-drama sila. Ito yung post ni Boss. Ito yung nakita ko kanina kaya na ano ko Sabi ko tagay ano ba nangyari? Hindi ko ako lang ata ako lang alam Sa crypto kasi tayo nag-genius hindi tayo sa mga ganitong local. Pero tignan natin yung sinabi ni Boss Toyo mga idol So nag-release yung Stefano, biglang nag-bash, walang originality. Ang tawag sa inyo mga kwang-kwang. Kung matapos Kuwang-kuwang ka pala. kayo, punta nyo ako. Dito Ano yung kuwang-kuwang? Puta na, ngayon ko lang narinig yun Ano yung ibig sabihin ng kuwang-kuwang? lang lagi sa museum. Gagay mo. Ayun, hindi ka naman. Alam niyo yung mga lods, yung mga ganito. Sabi nga nila, if emotions are high, intelligence is low. Pag pumunta dyan, anong gagawin? May pagsuntukan ka ba? Ibablog mo ba? O magdidemanda ka lang? Mga tanga pala kayo eh. Hindi panggagaya yun. Tsaka hindi yung pupunta dyan. Sa ibang bansa, alam ko taga ibang bansa yung Stefano, di ba? Sa Pilipinas tayo, hindi mo pag-aari ang Pilipinas. Kuwang-kuwang kayo. Kayo yung mga tao walang mararating. Panis. Siyempre, kaya niya magsalita ng gano'n kasi may narating na siya Ha? Hirap kasi sa inyo, hindi kayo gumagawa ng paraan para masenso ang buhay nyo. Paano mo nasabi yun? Grabe ka naman. Ginudge mo na agad na hindi gumagawa ng paraan para masenso yung buhay. Sino ba ayaw masenso? Ikaw naman, boss, Hindi ganun yun. Kaya nagsasabi, walang originality, ganun pa rin yung mindset nyo. Lala ko pakialam sa inyo kahit sabihin nyo, kahit nagagaya pa si Ria or what. Galit kasi siya, mga lods. Kaya ganun yung mga bitawan niya, no? So nag-release yung Ay, Stefano, sorry. walang originality, ganun pa rin yung mindset nyo. Lala ko pakialam sa inyo kahit sabihin nyo, kahit nagagaya pa si Ria or what. Nagagaya siya? Anong epekto kung nagagaya? Yung iba nga nag-skits eh. Yung iba nga may ginagaya rin eh. Totoo naman yon mga lods, no? Sa social media, hindi ka pwedeng maging original sa tingin ko, may mga ano talaga na hindi pwedeng mag stay na isa lang yung gumagawa ng bagay na yun. Mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit yun, mga lods. At minsan, yung minsan naisip mo na ikaw yung original, matutuklasan mo na lang na hindi pala ikaw yung original. Meron pa palang nauna sa'yo. Medyo iba lang yung tema yung konti, pero may nauna pa rin sa'yong Grabe iba. reasoning. Dahil sa panggagaya, alam niyo, mga katulad nyo, kayo yung mga kuwang-kuwang. Ano yung kwang-kwang? Yabang nito, mayabang ako. Mabash yung anak nyo? Kahit hindi ko anak yon, nasa poder ko yon. Tinuturing ko yun na pamilya ko, kaya pagtatanggol ko yung kahit anong mangyari. Emotional si Boss Toyo kasi siguro nga malapit sa kanya yung bata, no? Tanga ka Trixie Maytan, sakang tanga. Oh, di Saka ba? malaking T. Di ba? Galit na si Boss. So, at ito lang mga idol Kasi marami na nag-comment dito, no? Hindi ko naman pinapanood Kanina ko lang talaga napanood si Boss Toyo kaya inisip ko sino yung kaaway nito. No? Tapos, yun nga, kumbaga nag-research ako ng contents, nakita ko marami ng vlogger yung nag-comment. So, binasa ko rin yung comment, yung post ni Stefano na sinabi niya, I've seen multiple creators copying my content. At first, I found it fun and enjoyed it. But they started doing it frequently. I believe everyone has their own potential. And I'd rather see them create something unique instead. I just want them to know their limits and respect other creators' creative process. So dito mga idol, kung tutuusin yung sinabi niya, wala naman siyang masamang, sa tingin ko lang siguro may parinig siya ng konti pero hindi ganun kabigat yon para mag-react yung mga tao, yung mga nagko-comment na, kapal na mukha kami, ko ba nauna dyan? Parang sobrang naging OA naman yung mga nag-react ng ganun, mga lods. So, siguro may mali siya kasi parang naging entitled siya rin
sa content na yon, na sa kanya yon, mga lods. Pero marami ng gano'n. Hindi lang siya, marami na ako napanood na gano'n, hindi lang siya. At matagal ko na napanood. So, medyo tataas nga yung kilay mo kung may isip mo na parang feeling niya sa kanya yon. Pero yung comment niya rito, mga idol, wala naman siyang pinakitaang masama, if ever. Kumbaga wala siyang masyadong, kumbaga hindi gano'n kabigat yung sinabi niya para masaktan yung mga content creator ng ganito, mga lods. So parang naging siguro, parang naging katulad ko rin sila, ginatungan na lang para magkaroon ng content. Pero ito tunay na react na ano ko to, na thoughts ko to mga idol tulad nito si Sir Jack, idol natin yan. Si Stefano, yung nakasimangot content, ginaya niya lang naman yan. O di marami na rin siyang, marami rin alam na hindi siya yung original, mga loads, no? So, baga, nag-react lang siya. Siguro, nasaktan yung mga content creator kasi ang parang ang tinamaan is yung bata. Kasi nga, meron, alam ko, merong post yung bata na idol niya rin pala si Stefano, kaya ginagaya niya. And then, sinabi niya na ata na mag-iba na lang tayo na ibang content, dad, para hindi magalit sa atin si Idol Stefano. Idol pa rin natin siya. So, parang, nag-guilt trip, mga loads, no? So, pero ito mga loads, sa tingin ko, parehas mali eh. Mali yung parang naging entitled siya sa content na yun na siya yung original. At mali rin yung sobrang react, no? Yung overreact ng mga tao sa ginawa ni Stefano, ay ni Stefano, no? Siguro nagpagalit diyan yung si Bosto. Kumbaga nagpa-boost ng galit ng mga tao si Bosto. Eh, kilala niyo naman si Bostoyo. Maraming uma-idol diyan, maraming humahanga diyan, maraming ring taga-sunod diyan si Bostoyo. So, naintindihan natin yung reaction ni Bostoyo. Pero parang OA masyado yung sinabi niya. For me lang puwedeng hindi ko alam, siyempre bata nga ako, mahilig ako sa mga bata, mga lods, Pero yung reaction niya, parang sobrang galit siya. Parang may nagsabi sa kanya na, "Boss, si ano ganito, ganyan." Parang alam mo yun, parang nasulsulan si Boss Toy na may nagsabi sa kanya na parang naging bad ng sobra yung tingin sa post ni Stefano. Pero para sa akin may mali lang ng konti dahil parang naging entitled nga siya ron sa kanya at mga idol nasa social media tayo mga lodi, no? Balang araw may realize nyo na wala nang magiging original content. Baka nga pati tayo gumaya na sa mga AI May mga AI, may mga AI na magko-content na yun yung gagayahin natin, no? Sobrang advanced na ng technology ngayon. At ang isa sa mga mindset kasi ng mga Pilipino, sa mga traits ng mga Pilipino is yung masyadong emosyonal, no? Masyadong pag may narinig na ganito, biglang nagko-comment, nagbibitaw ng salita ng ganyan. Bigla silang nangja-judge o something na bibigyan nila agad yung opinion nila nang wala pa sila masyadong I mean research o something na totoo ba 'to. Kumbaga hindi nila masyado iniisip, no? Kumbaga bigla na lang silang bibitaw ng salita para silang mga kainuman kong lasing na 'pag masalita mo lang bigla lang, "Ano sabi mo? Eh, naman diyan, Mga maiinit ang ulo. Alam niyo mga idol, ang gulo na nga sa Pilipinas mga lods. No? Huwag na kayo magpagulo. At etong yung kasi Stefano mga lodi, malay nyo naman. Isa rin yan sa mga kinlickbait niya para mag-trending yung post niya. Pero sa tingin ko hindi. Talaga naglabas lang siya ng ano niyan. Kasi marami nga doon nagsasabi na siya yung, kasi sinasabi niya na siya yung original, pero yung bata yung nagkaroon ng endorsement. 'Di ba? Si Ria yung nagkaroon ng endorsement kasi siya hindi. So baka dahil doon kaya siya napapost na, content ko yun Ako yung sumikat sa content na yun. Although, siya yung sumikat sa content na yun, pero hindi niya pwedeng sabihin na siya lang yung sumikat o siya yung original nun. Marami ring sikat na ganun, mga lodi. Si Kabilin, di ba ganun din yun? Parang ano lang din siya, parang tanga lang din na nagre-react, pero sikat na sikat siya, di ba? So, Kabilin ba pangalan? Yung negro. Di ba? So, ayun mga lods. So sa akin ang thoughts ko dito mga idol, medyo parehas mali, no? Kung may mali siya, mali rin yung masyado nag-react yung mga tao na parang sobrang sama agad nung sinabi sa kanya, no? Sa tingin ko, kung kayo si Stefano, nagbitaw kayo ng ganito, tas nakita niyo yung mga tao, halos mga sikat na tao, mga content creator, nag-react sa sinabi mo na ganito, anong mararamdaman mo mga lod? Siguro may part sa na, "Lo, ay grabe naman yung mga reaksyon ng mga 'to, sinabi ko lang naman yung nasa isip ko nung oras na yun." 'Di ba? O may part sa'yo na, "Uy, nag-trending yung post ko, sisikat ako dito." Kumbaga eto mga lods, actually yung iba hindi naman kilala si Stefano Ang kilala sila Boss Toyo. So ngayon nag-react sila, nadagdagan na engagement ngayon si Stefano. So yung mga galit nila
yung mga halimbawa si Sir Jack, yung mga fans ni Sir Jack na hindi kilala si Stefano, makikilala na ngayon si Stefano. So, medyo sisikat siya. So, good or bad publicity, publicity 'yon. So, may part na parang ang galing nung ginawa ni Stefano nang hindi niya sinasadya siguro na magte-trending yung post niya, dadami yung engagement niya. Baka mas may mga followers pa siyang madagdag sa kanya, 'di ba? Ganoon din kay Ria, pinalo ko nga si Ria. Yung bata, pinalo ko, hindi ko naman siya kilala, hindi ko siya ano yung bata. Pero nung dahil dun, pinalo ko siya, nakita ko yung mga content niya, ang cute niya, di ba? Pero maraming comment mga lods, lumabas yung mga post na baka na ginagamit yung bata, etc. etc. Pero malalim na yun. Malalim na yung ganung usapin, mga lods, no, na ginagamit ng magulang yung bata para kumita. Yung alam niyo yung issue ni Ryan's World, di ba? Parang ganon. So, hopefully sana hindi mangyari kay Ria yung gano'n at di rin mangyari sa parents nila yung gano'n, mga lodi. Pero yung issue na 'to, mga lodi, sa tingin ko napakababaw lang nito, 'no? Naglabas lang ng nasa isip niya, "What's on your mind?" Parang tinanong siya sa Facebook. Ito yung nilabas niya, and then sobrang dami na nag-react, 'no? Yung mga Pinoy talaga gano'n, 'no? Sobrang masyadong, nati-trigger. Nati-trigger sa mga bagay na kahit maliit lang, lalaki, bibigay yung opinion nila. Tapos pag nagbigay pa ng opinion, talagang masyadong marahas, no? Grabe yung opinion. May mga opinion na maganda, no? May mga opinion na talagang walang kwenta. Tapos may mga opinion na sobrang grabe naman. Kumbaga nagpapa-boost ng ano, ng galit ng iba ring makakabasa na katulad nila, mga high blood, no? So ayan, mukhang na high blood si Boss Toyo, mga lods, no? So ayun lang sa akin, kung tatanungin kung sinong mali, sa tingin ko parehas, 'no? Nag-react, hindi hindi kasama yung bata, mga idol, yung mga nag-react lang na mga audience, 'no? Medyo masyado naman naging OA yung react nila, mga lods. Pero ang mali rin niya rin, parang naging entitled nga siya rin sa content na yun, 'no? Ayun yung lumabas kasi dito, mga lods, 'no? So yun lang for me, mga idol. Wala kasi akong content, sawa na ako sa crypto. Kanina nag-news na tayo kanina, mga lods, 'no? So ito, paano lang natin, trending news lang, brief news, mga idol, 'no, sa mga nangyayari ngayon sa social media. So ayun, mga lods, kita-kits, kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news update, trending news, global news, crypto news, subscribe kayo sa channel natin, click notification bell. Kung ayaw nyo, diwag. Ganun lang, mga idol. Kita-kits tayo. Maraming salamat. Love you all.